Welcome to Donmar TV News Channel. Doon sa pagsasabatas ng anti-child marriage law na kinukonsiderang makasaysayan, major step daw ito kontra doon sa pang-aabuso sa mga bata. Alamin natin yan kung ano pang mga susunod na hakbang dito ng gobyerno. Makasaysayan nga kung ituring ng may akda ng naturang batas itong si House Assistant Minority Leader Arlene Brosas ang pagsasabatas sa child marriage law. Matapos kasing aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naturang batas, sinabi ni Brosas na major step kung maituturing ang naturang Anti-Child Marriage Act sa pagtitiyak ng mas pinalakas na proteksyon sa mga kabataan laban sa sexual abuse at iba pang epekto ng maagang pag-aasawa. Sakto nga rin aniya ang naging batas na ito lalo pat nakakaalarma na ang pagtaas ng teenage pregnancy ngayon sa gitna ng pandemya. Napapanahon na aniyang manghimasok ang pamahalaan at pigilan ang problemang ito habang pinoprotektahan at sinusuportahan ang mga serbisyo para sa mga kabataan. Pinuri din ng Gabriela Party List Congresswoman ang mga advocacy groups na masigasig na nagtulak para mapagpatibay ang naturang batas. Sa ilalim nga ng bagong batas na ito, ang sinumang magsosolemnize o yung mga solemnizing officers, mga magulang, guardians o adults na mangunguna, magsasagawa o masasangkot sa child marriage ay mahaharap sa hindi bababa na 40,000 pesos na multa at pagkakakulong ng hanggang 12 taon. Sa iba pang mga balita, hindi tatanggapin ng Commission on Elections si COMELEC ang mga petisyon para suspindin ang May 9 general elections dahil labag sa konstitusyon ang pagpapaliban sa political exercise sa anumang kadahilanan. Sinabi ni James Jimenez, spokesperson ng COMELEC, na sa simula pa lang inasahan na ng kagura na ilang mga quarters ang susubok na ipagpaliban ang halalan. Kaya anya, hindi na ito nakakagulat, ngunit hindi ito isang bagay na maaaring isaalang-alang. Magugulit ang dalawang abogado na nagsabing sila'y bahagi ng isang grupo na tinatawag na National Coalition for Life and Democracy ang humiling sa COMELEC na suspindihin ang halalan sa Mayo dahil sa pandemya. Ayon kay Jimenez, hindi niya nabasa ang kanilang petisyon at hindi ito kasama sa agenda ng susunod na lingguang pagpupulong ng COMELEC and BAC. Samantala, ibinasura ng Commission on Elections ang isang petisyon laban sa kumakandidato sa pagkapangulo na si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinumpirma ni COMELEC spokesman James Jimenez na kanilang ibinasura noon pang Disyembre ng nakalipas na taon ng petisyon na inihain ng independent presidential aspirant din na si Tiburcio Marcos. Nakasad kasi sa petisyon dito ang pagkwestiyon sa tunay na pagkatao ng dating senador kung saan sinasabi niya na ang tunay na Marcos Jr. ay pumanaw na raw noong taong 1975. Magugunit ang unang ibinasura na rin ng COMELEC ang petisyon na ang tumatakbo rin sa pagkapangulo na si Danilo Lihay-Lihay na nagpapakansela sa Certificate of Candidacy nitong si Marcos Jr. Di pa nga nag-uumpisa ang halalan, tila ngayon pa lamang ay tapos na ang laban. Kapapasok lamang na balita kung saan viral ngayon sa mundo ng social media ang di umani balitang kumpirmadong ipinatatawag na nga di umano ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang para di umani pag-usapan ng mga bagay-bagay na dapat nilang gawin para lamang ikabubuti ng ating mahal na bayan. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento at reaksyon mula sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang kumpirmadong opisyal na nga daw di mo ni pinatatawag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang para lamang daw sa isang pagpupulong patungkol sa mga bagay-bagay na dapat nilang gawin para lamang sa kaayusan at kabubuti ng marami sa ating mga kababayan. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na tila sinasabi nila na ito na nga daw di umano ang paraan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na iparating sa sambayan ng Pilipino na pinipilit di umano niyang patakbo yung Pangulo ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. at dagdag pa na marami sa ating mga kababayan hindi daw malabo na piliin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. dahil lahat naman daw na makatangiang dapat taglayin na maging susunod na leader ng ating mahal na bayan na meron ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa di mo nila ay hindi lang daw ang mga iyon dahil nakikita rin daw na marami sa ating mga kababayan na talagang tunay at totoo ang pagmamahal ito sa ating mahal na bayan. Kaya naman daw ay dahil dito ay hindi naman labong piliin nga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang ikampanya sa pagkapangulo sa darating na 2022 national election ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Matatandaan kamakailan lamang na kumalat ang iba't ibang survey online kung saan palaging nangunguna
na ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagpipilian bilang susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan. Ito nga daw di mo na isang patunay na talagang siya lang ang nag-iisang politikong gusto ng taong bayan na maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas at pumalit sa pwesto at kapangyarihan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman banat na marami sa ating mga kababayan ay kung sakaling itutuloy talaga di mo na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagsuporta sa ating dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan ay talaga naman daw na sure rin na maituturing ang pagtakbo ng dating senador si Bongbong Marcos sa pagkapangulo kasi nga ay kahit hindi pa nga di mo na siya sinusuportahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay sobrang daming tao nang sumusuporta sa kanya. Ano na lang kaya daw kung magsalipwersa na ang mga solidong taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Kaya naman payo na marami sa ating mga kababayan sa ibang politiko naghahangad na maging Pangulo ng ating mahal na bayan ay mag-isip-isip na daw di mo na sila kasi nga ay kung sakaling itutuloy talaga di mo na nila ang kanilang planong pagtakbong Pangulo sa darating na 2022 national election ay matitikman na nila ang sakit ng kanilang pagkatalo kasi nga ay hindi naman daw talaga sila mananalo kasi nga daw ay ayon di mo na sa marami sa ating mga kababayan hindi naman daw nila ito sosuporta at iboboto sa darating na 2022 national election kasi nga ay matagal na nga daw di mo silang mulat sa katotohanan at matagal na daw di mo nilang alam kung sino ang kanilang sosuporta at iboboto sa darating na 2022 national election. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "We're united and solid, family revenues, mga relatives, mga friends, Cabalensang Pampanga, and here in Davao, Luzon, Visayas, and Mindanao, buong Pilipinas, and the world of UFW, mga Filipinos in the world, we're united and solid for Bongbong Marcos and Sara, a great and perfect tandem. God bless BBM Sara tandem, Philippines and Maharlika. In Jesus' name, amen. Please guys, protect our votes for BBM Sara. To God all the glory, amen." Ayon naman kay Roy Amin, a father's love that his children is unconditional. Whatever difference they have, at the end of the day, love will always prevail. Yeah, Rob grant Tatay Digong the wisdom to choose the right person to endorse for our countries to rise again and to be united as one, to safeguard the gains of legacy of Tatay Digong. May Allah guide you and bless you to make the right decision for the future of our nation to be great again. Olima, amen. BBM Sara Digong 2022. Ayon naman kay Fred Sasso, thank you so much our great President Duterte for supporting the BBM Sara tandem, and with them our nation can easily move forward to recover our economy. Our nation will be more safe to inhabit and more investors will come. God bless you BBM and Sara and all your supporters. Ayon naman kay Marlene Delson, thank you Mr. President Duterte for officially choose BBM Marcos and Sara team for presidential 2022 election. Matalino talaga si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam niya ang ginagawa niya. Mabuhay tayong lahat. BBM Sara Unity Team will make Philippines a great nation. And sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan, ikumpirmadong kanila nga di mo na sinasabi na talagang gusto na nga di mo na nilang suportahan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. kasi nga ay wala naman daw talaga silang nakikitang rason para hindi nito suportahan ng pagtakbong Pangulo ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. kasi ayon di mo sa kanila ay sa lahat naman daw talaga ng mga politikong tumatakbo ngayon sa pagkapangulo ay ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. lamang daw ang nag-iisang politikong nagtataglay ng mga katangiang dapat taglayin na magiging susunod nating leader at yun ay matapang, matalino at may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan. Dagdag pa di mo na marami sa ating mga kababayan ay talaga naman daw na mabubuti ang mga Marcos at sila daw di mo na isang natural born leader kaya dapat lang daw talagang ibalik ang kapangyarihan sa mga Marcoses para di mo na malagay na sa tamang kamay ang kinabukasan ng ating mahal na bayan. Dagdag pa na marami sa kanila ay talaga naman daw na sobrang mabuting tao itong si Bongbong Marcos Jr. kasi nga ay tumutulong siya sa harap man o sa likod ng kamera. Talagang tunay at totoo nga ang pagmamahal ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa ating mahal na bayan kasi ang bawat ginagawa niya sa buhay niya ay hindi lamang para mamulitika at magpapansin sa marami sa ating mga kababayan, kundi ang ginagawa niya ay talagang tumutulong siya sa marami sa ating mga kababayan na wala man lang hinihinging kapalit. Pagpayo nga ng marami sa ating mga kababayan sa ibang presidentiables ay wag na lamang di mo nilang ituloy ang kanilang planong pagtakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas kasi nga ay mag-aaksaya lamang di mo sila ng kanilang pera, pagod at panahon kasi hindi naman daw talaga sila mananalo kasi nga ay matagal daw di mo silang mulat sa katotohanan at matagal daw di mo nilang alam kung anong klaseng pagkataong meron itong iba mga presidentiables na ito at yun ay hindi dapat pagkatiwalaan na maging susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan.
laban, pero kung ipagpipilitan talaga di mo nila ang kanilang kagustuhang maging pangulo ng ating mahal na bayan, wag na lamang di mo silang umasa na mananalo sila at ihanda na di mo nila ang kanilang sarili kasi mararanasan na di mo nila ang sakit na kanilang pagkatalo sa darating na 2022 national election kasi hindi naman daw talaga sila mananalo at mapapasama lamang di mo na sila sa 8 diretso na diretso Alidoro kasi nga hindi naman daw di mo na talaga sila iboboto ng taong bayan kasi ayon di mo sa kanila ay matagal daw di mo na silang mulat sa katotohanan at matagal daw nilang alam kung sino ang kanilang sosuporta at iboboto sa darating na 2022 national election at yun ay walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas.